Mas inaasahan na ang bulto ng mga pag-ulan sa southwestern part ng Luzon kabilang sa Mindoro provinces. Sa Occidental Mindoro, nakataas na ang blue alert. Magbabalita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang lagay ng panahon dyan? Cheryl, sa mga oras na ito, huminto panandalian itong buhos ng ulan dito sa malaking bahagi ng Occidental Mindoro. Pero nananatiling madilim itong kalangitan na nagbabadya ng may malakas na ulan pa na posibleng ibuhos itong langit dito sa malaking bahagi ng probinsya. Kanina nga nagsimulang maramdaman yung patikim ng malakas na buhos ng ulan sa bahagi ng ng mga residente ng bayan ng Mamburao, dito pa rin yan sa Occidental Mindoro. Madalas tamaan ng malakas na hangin at ulan ng lugar, lalo't nakatapat lang sila sa Mindoro Strait na konektado naman sa West Philippine Sea. Kaya oras na hinahatak ng bagyo ang hanging habagat, isa sila sa madalas inuulan. Kaya naman ang mga bangka na pangunahing gamit sa hanap buhay ng mga taga rito, unti-unti pang tinatago sa bahagi ng Mamburao River. Bukod sa tinatali ang mga ito, maraming mangingisda ang pinili ng manatili muna sa kanilang mga bangka. Yan ay para mabantayan at magawan daw ng paraan oras sa tumaas ang level ng tubig sa mga ilog. Isa kasi ito sa pinoproblema sa probinsya. Halos lahat ng mga ilog mababaw na at mabilis umapaw na nagre-resulta naman sa mga pagbaha. Ang masaklap, oras daw na magtuloy-tuloy ang mga pag-ulan, hindi malabong bahain ang lahat ng 11 bayan ng Occidental Mindoro. Nakataas na ang blue alert status sa probinsya. Ibig sabihin, naka-standby ang iba't ibang sangay ng pamahalaan at nakahanda oras na magpatupad naman ng preemptive at forced evacuation. Pag nagkataon kasi, aabot sa mahigit 2,000 pamilya o lampas 8,000 individual ang kailangang mailikas na pawang nakatira naman malapit sa mga ilog at iba pang mga coastal areas. Cheryl, dito sa bayan ng Sablayan, isa to sa pinakamalaking bayan na technically ng probinsya ng Occidental Mindoro na madalas talagang binabaha dahil low-lying itong bayan, lalo na doon sa dalawang barangay na kanilang pinakabinabantayan na madalas na-isolate kapag talaga nagtuloy-tuloy ang buhos ng ulan. At isa pa sa mga pinaka-concern din dito ay yung mga tanim, no? Dahil itong Occidental Mindoro, ito yung tinatawag na rice granary ng Mimaropa dahil sa pinagkukunan talaga nila ito ng mga bigas. No, pero sabi ng mga magsasaka na kausap namin, yung ulan biyaya sa kanila yan, lalo katatanim pa lamang ng kanilang mga palay dito sa area. Ang problema kapag talagang natuloy-tuloy yung malakas na buhos ng ulan at talagang mababad itong mga tanim nila, posibleng mabulok lamang yung kanilang itinanim na mga palay dito sa lugar. At sa mga oras din na ito, nagkaroon ng mga limitadong biyahe ang mga barko dito sa Abra de Ilog Port, papunta ng Batangas at vice versa, pero ilang shipping lines lamang na malalaki yung pinayagan ng Philippine Coast Guard. Cheryl? Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez.